Oh, Ari, saan ka pupunta? Luluwas ng Maynila, ma'am. Maghanap akong trabaho. Bakit? Ayaw mo dito sa probinsya? Baba kasi nasahod dito provincial rate. O teka, kasama ako. Maganda bang bigayan doon? Manila rate, ma'am. Tara, bil. Tara na. Mga kasolid, alam niyo ba na ang provincial rate ay technically known as minimum wage? Ito ang required na pinakamababang sahod na pwede ibigay ng mga employer sa kanilang mga empleyado. Ba't may tropa ako dun sa Region 8 sumasahod ng 400 to 500 pesos a day? Kaya ang alam kong minimum wage nila dun is 260 a day. Kasi ang minimum wage ay batayan lamang sa pinakamababang sweldo na pwede mo matanggap. Pero kung may kumpanya na magbibigay ng mas malaking sahod, kahit nasa probinsya kayo, ay nasa sa kanila na yon. Kasi kadalasan, kakaunting kumpanya ang nagtatayo ng mga negosyo sa probinsya ay minimum wage lang ang ino-offer nila. Kasi wala sila kakompetensya na tapatan ng minimum wage fee. Bakit may tinatawag silang Manila rate? Kaya mas mataas ang sweldo sa Metro Manila dahil dumadagsa ang mga kumpanya at negosyante rito. Mas madaming kumpanya, mas madaming empleyadong kailangan. So ang tendency, nag-aagawan sila ng manpower. Kaya ang ending, nagpapagandahan sila ng offer. At yan ang tinatawag nilang Manila rate. So ibig sabihin, pwede palang tumaas ang sahod mo? Basta may ibang kumpanya na nag-o-offer nito. Kahit hindi na-require ng pamahalaan? Ganon? Ganun. Ika nga sa economics, law of supply and demand. Kung mataas ang demand ng empleyado at kulang ang supply nito, tataas na ng mga employers ang kanilang mga offer para makuha nila ang target number ng manpower na kailangan nila. Amazing! Kaya pala nagpupuntahan ng mga OFWs natin sa ibang bansa tulad ng Singapore at Hong Kong. Oo, kasi doon sobrang daming available na trabaho. Sobrang dami ng kumpanya ang pagpipilian. Sobrang daming offer na pagandahan. Okay. So paano kapag nag-federalism tayo? May provincial rate at Manila rate pa rin ba? Wala na, dahil ang prinsipyo ng federalismo ay bigyan ng mga regional governments ng kapangyarihan na makapag-akit ng mga negosyo sa kanilang mga lugar. At kapag dumagsa na ang mga negosyo sa bawat region, mas madami ng kumpanya ang pwedeng ma-applyan. Correct! Trabaho na ang lalapit sa'yo. So ano pang hinihintay natin? Mag-federal parliamentary na! Hope may natutunan kayo. Kaya mag-like, comment, share, and follow us for more 4-minute videos.